Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Dumagdag na sa lumalalang krisis sa pamahalaan ang ulat ng maraming mga miyembro ng ating mga kalespuan ang nagbitiw sa kanilang mga posisyon dala ng umano'y pagkadismaya sa kasalukuyang pamamahala ni Pangulong Kuting ng Norte Jr. Ayon sa balita, ilan sa mga nagbitiw ay nagpahayag ng interes na sumama sa pribadong seguridad ni Vice President Sara Duterte na tila naging mas makapangyarihan sa gitna ng mga kontrobersya. Ayon sa isang mapagkakatiwalaang source, karamihan sa mga pulis na nagbitiw ay nagsasabing nawalan na sila ng tiwala sa administrasyon ni Kuting. Ang desisyong ito ay sinasabing dulot ng umano'y kapabayaan sa mga isyu ng seguridad, kakulangan ng suporta sa mga enforcer, at tila kawalang direksyon sa pamumuno ng Pangulo. Hindi pa naglalabas ng pahayag ang mga kalesbuhan ukol sa biglaang pagbitiw ng kanilang mga miyembro. Ngunit ang mga hakahakang ito ay maaaring makaapekto sa operasyon ng pambansang pulisiya, lalo na kung magpapatuloy ang ganitong sitwasyon. Samantala, ang kampo naman ni VP Sara Duterte ay hindi pa rin nagbibigay ng opisyal na reaksyon ukol sa mga ulat na ang mga dating pulis o mga lespo ay nais maglingkod sa kanyang seguridad. Maraming espekulasyon ang nagsasabing ang paglilipat ng suporta ng mga lespo ay patunay na tumitibay ang impluwensya ni Duterte bilang alternatibong lider sa bansa. Ang balitang ito ay nagdudulot ng pagkabahala sa publiko na nagtatanong kung paano ayusin ng administrasyon ang bumabagsak na tiwala ng mga tagapagtupad ng bansa. Habang patuloy na lumalakas ang usap-usapang ito, ukol dito, malinaw na ang tensyon sa pagitan ng mga pangunahing lider ng bansa ay nagdadala ng masalimuot na epekto sa buong sistema. Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang natin ang buong video at salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang samang pagsuporta. At kung bago ka pa lamang sa ating channel ay syempre huwag kakalimutan mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan ang Bayang Pinas. Anytime soon, and he will start that. I don't want to speculate on his decision after we officially declared withdrawal of support. Naku po! PNP nag-withdraw na support noon kay President Joseph Ejercito Estrada. Yan. Diba? Una, nag-withdraw na support yung AFP, si Angelo Reyes. Ngayon, nag-withdraw na support itong PNP, si former PNP Chief Pampino Lacson. Noon po yan. Bakit? Dahil po wala po silang magawa sa clamor ng taong bayan. Ngayon, kailan at kung papaano mangyayari ang tinatawag na people's power? Yung mga mainstream media ba, nasa panig ng mga nagwewelga dyan sa EDSA? O, kung wala, mahirapan tayo. Kung wala ang mainstream media sa panig ng taong bayan, sila po ay nakapanig kay Marcos Jr., eh kahit anong ngawa ng taong bayan, wala pong propagandang mangyayari dyan sa mainstream media. Ngayon, kung tayo mga vlogger ang magtutulungan, eh baka naman meron. Diba? Isa pa sa mga nakapagpahinga dyan, yung mga makabayad block. Kasi yung mga makabayad block na yan, sila yung magaling sa mga protesta na ganyan. Nakatraining sila sa ganyan. Di po ba, yung mga makabayad block, yung mga may dalang pulang bandila, oh, di ba? Eh, paano? Ang problema po, ang mga makabayad block, ayaw po nila ang mga Duterte at ang mga Duterte ayaw nila ang makabayad block. Ang tanong, kaya ng mga supporter ng Pangulong Duterte at ni VP Sara Duterte nang magsagawa ng nationwide people's power, lalabas sila, hihinto sila sa trabaho nila, magpapayag sila sa loobin nila, ititigil nila lahat ng kanilang mga sasakyan, nasan man sila, sa highway, sa expressway, sa mga barangay, sa mga ano, o para lamang lumabas at sumigaw, Marcos resign. Kaya ba nila yun? Tanong lang. Kaya ba na lahat ng mga nagtatrabaho sa SM na sumusuporta sa VP Sara Duterte at sa naniniwala na ang gobyernong ito ay pinamumunuan tayo ng mga taong
taliwas at mga liko ang kanilang mga prinsipyo, baka may mangyayari people's power. Tsaka kung walang leader ang isang people's power, walang mangyayari dyan. Sabi ni Ka Eric, wala daw leader dun sa EDSA. Anong mangyayari? Walang leader eh. Ayaw naman ng Pangulong Duterte, yung mga ganyan, mga pawelga-welga sa daan, ayaw naman niya yan. Ang gusto niya, yung mapayapang pag-uusap, itigil na yung pamumulitika, magtrabaho ang dapat magtrabaho, gumawa ng batas ang dapat gumawa ng batas, ayusin ang bansa, tanggalin ang pamumulitika, at magkakaisa. Magkakaisa tayo. Ganyan ba ang ginagawa mga tuwad ko ngayon? Ganyan? Umpisa natin ito para maliwanag ang clear. Kanina lamang, ilang minuto, ay nagsalita muli ang Pangulong Erap Estrada at kanyang binanggit na hihilingin niya sa Kongreso na magpatawag ng snap presidential election pero hindi siya kakandidato. Ano ang reaksyon mo dito bilang isang senador? Alam mo, Noli, number one, unconstitutional po yan sapagkat hindi po nagre-resign si Vice President Gloria Arroyo. And you cannot call for a snap election unless there is a vacancy in both the position of President and Vice President of the Republic. Okay. So, sa tingin ko, delaying tactics lang po ito. At sabihin mo naman kay Pangulo, mag-resign na siya and save our country a lot of trouble. Okay. Sa ngayon, ano ang dapat gawin ng oposisyon sa pangunguna ni Vice President Gloria Macapagal Arroyo sapagkat unti-unti ay lumilinaw na nawawala ang suporta ng Armed Forces, ng PNP at ng ilang mga miyembro ng kabinete sa Pangulong Estrada. So anong dapat gawin ngayon para magkaroon ng kung sakasakali smooth transition ng pamahalaan? Dapat ang mangyayari ngayon is mag-resign ho si Pangulong Erap at i-transition ho yung presidency ni Vice President Arroyo. That is the constitutional process. At pag naman natin guluhin yung constitutional process, ginilo na nila yung impeachment process doon sa Senado, Okay. Huwag naman nila guluhin ito ngayon. So dapat maganda na rin si Vice President Arroyo para sa ganun kung pagsakasakali ay ready na ang pamahalaan niya? Opo, alam mo, okay lang yan sapagkat ready naman ho si Vice President Arroyo. How about ang Senado? Anong dapat gawin ngayon? Wala po, wala hong role ang Senado rito. Under the Constitution, automatic po yung proseso na yun at wala hong role ang Senado dito. Ang mangyayari lang po, as soon as Vice President Arroyo sits as President, Okay. pipili po siya ng a congressman or a senator at i-nominate niya for Vice President at i-confirm po ng both houses. Okay, thank you very much all, Senator. Thank you. Bye. Kabayan, Ronald, kamusta na dyan? eto medyo magulo pa rin, pero nandito yung isa sa mga naging aktibo sa panig ng prosecution, si former Albay Congressman Ezel Lagman. Kakapitan lang natin kung anong ina-expect natin mangyayari ngayon. Kabayan, nasa iyo ulit ang pagkakataon para matanong si Congressman, magandang gabi po. Diyos mo rin nabanggi sa imo. Meron mo kaninang binanggit si Pangulo na nananawagan siya o hilingin niya sa Kongreso na magpatawag ng snap presidential election at hindi raw po siya kakandidato dyan. Anyway, ano po ang inyong reaction dyan? Alam mo, ang loser does not impose any conditions. He should resign. At walang constitutional basis on snap elections. Malagay ko hindi alam ni Pangulo ang ating saligang batas. Sapagkat meron lang ng special election kung wala ng successor. Palagay mo, wala ng vice presidente, wala ng president of the Senate, wala ng speaker. The Congress will elect an acting president and at the same time call for special elections. Okay, Congressman, medyo puputulin lang mo namin kayo at ibibigay lang namin ang press conference ni PNP Chief General Pampilo Lacson live mula sa Campo Crame. What will be your next step, General? Well, if a duly constituted authority is determined, the first thing I'll do is to submit my courtesy resignation, and it's up to the incoming Commander-in-Chief to decide on my fate. May we know what would happen to the Presidential Anti-Organized Crime Task Force, Mr. General? That's a minor issue, Ben.
Sir, what made you come up with the decision to leave the president? Well, I stated that it is the popular demand of the Filipino people, and as the PNP organization is mandated to do under the Constitution, we should serve and protect the people. Sir, where do we go from here? I mean, what's going to happen tomorrow? I mean, I'm sure the PNP will still be there, but who will lead it? And you said you're withdrawing your support, so what's going to happen? Well, the PNP is intact as an organization. We will continue performing our mandated task. I have directed the regional directors all over the country to stay in their areas of responsibility and perform their law enforcement functions, because I think we owe it to the Filipino people to continue serving or continue with our mandated task of maintaining peace and order. Ano pong mensahe niyo sa Pangulong Estrada? I told him I'm very sorry, but I've talked to my officers and we have arrived at a unanimous decision or consensus to withdraw support from him. He said he wants to see me one day and talk about all the things that he had done to deserve this fate. Sir, if you're withdrawing your support from President Estrada, who will you follow orders now? Where will it come from? Well, whoever is the duly constituted authority, then we will follow the orders. Sir, as a follow-up, the President says he will step down in May after the snap elections. So what will happen from this time until May? That was his decision before I talked to him and expressed to him the withdrawal of support of the PNP. That's the reason why it took us quite a while before we entered the conference room, because I waited for him. I think I owe him that courtesy for me to inform him personally. Sir, apparently he's not stepping down anytime soon, and he will step down. I don't want to speculate on his decision after we officially declared withdrawal of support. So, sir, if you will be withdrawing your support and the AFP is also withdrawing their support, where will the PNP, the AFP, like I said earlier, will get its directive now? Well, we are still a cohesive organization, no? And we still have the department heads, no? to get orders from. Talking about department heads, sir. Department heads, who in particular? Secretary Lim. But he just resigned a while Well, ago. whoever is appointed as the secretary. Are you going to EDSA right after this general? Not anymore. That's the reason why we thought it wise to declare our withdrawal of support right here in our camp, in Camp Crame. So, gentlemen, I think that's all. Yun ang press conference na isinagawa ni PNP Chief General Ping Lacson at kanyang binawi na rin po ang suporta niya sa Pangulong Joseph Estrada, ang pamunuan po ng PNP. At na nga rito, si General Aglipay ng NCR, PNP ay pumunta pa ng EDSA Shrine. At kanina, ayon kay General Lacson, ay hindi na sila nagpaplano pa na magtungo ng EDSA Shrine. At nauna nga dito, si DILG Secretary Alfredo Lim ay kumalas na rin po sa ERAP administration. Inuulit po natin, kanina ay nagsalita ang Pangulong Joseph Estrada at nanawagan po siya ng snap presidential election na hindi na siya tatakbo. Subalit ang isa sa mga initial reaction dito ay unconstitutional yan sapagkat sa ilalim ng ating saligang batas ay dapat ang Vice President ang pumalit sa Pangulo kung siya ay magre-resign. At ang Vice President natin ay si Vice President Gloria Macapagal Arroyo. Balikan natin ang EDSA Shrine, si Karen Davila. Karen? Kabayan, napakalakas po ng reaksyon ng mga nandito sa EDSA Shrine sa ginanap na talumpati ni Pangulong Estrada. Habang nanonood sila ng TV Patrol, nag-react na agad ang mga taga rito at sinabi nila,
snap election. Maging ang taong bayan rito ay nagdesisyon na ayaw raw nila ng snap election. At kabayan, kapansin-pansin rin na nang magbigay ng live press conference si PNP Chief Panfilo Lacson, ang ilan rito ay natuwa na binitiwan niya o iniwan niya ang si Pangulong Estrada at sinabing mag-withdraw siya ng support kay Pangulong Estrada. Kaninang alas 6 ng gabi ay nagsalita pa rin si dating Pangulong Corazon Aquino at nagpasalamat unang-una kay Cardinal Sin. At sinabi niya na kung wala raw si Archbishop Jaime Cardinal Sin ay hindi niya alam kung saan mapupunta ang bayan natin. Kabayan, nais ko lang idagdag na nagsalita rin kanina si former President Ramos at sinabi nga niya mas maganda pa raw ito, mas mabuti pa raw ito kesa sa nangyari noong EDSA 1. Dahil noong una, sila lamang daw ni dating DND Chief Enrile ang Di mo ba? Paano mag-people's power? Ang mga tao, yung mga mainstream media, yung mga komunista, mga ano po yan, mga sasabihin natin mga sangkap. Pero, wag po nating i-discount. Wag po nating i-discount ng isang people's power na manggagaling sa mga tunay na mga tao na ang layunin nila ay makapaglagay ng mga namumuno na talagang tapat. Hindi nilagay ng mga elitista. Hindi nilagay ng mga mayayaman, mga kapitalista, mga mainstream media, mga komunista. Lahat yan, mga labas. Sino ngayon? Anong nangyayari ngayon? Iglesia, lumalabas. At marami pang mga tao, sabihin natin DDS, o yung may ayaw sa gobyernong magnanakaw, may ayaw sa gobyernong bangag. Marami po yan. Kaya wag nilang i-discount yun. Sinasabi, mantagin ninyo, nung nakaraan, yung mga pulis, kung saan nagtitipon yung mga tao, nagpipray, doon mismo sila, pumarada. Ibig sabihin, natatakot na rin sila. Kasi lumalaki na ang kilusan. Kaya yung mga Friday groups dyan, saludo ko sa inyo. Kung alam nyo ang pinaglalaban ninyo, at kung alam nyo nilalakaran ninyo, at kung alam nyo kung saan patungo ang ginagawa ninyo, tuloy-tuloy lang kayo. Diba? Lahat ng mga nagrarally na para sa ikabubuti ng bayan, hindi para sa ikasasama ng bayan, saludo ako sa inyo, diretso lang. Dito na tayo. Kung paano kinontem si kung paano po kinontem si Grialdo. The action of the committee on the contempt order of Miss Go Aping or Alice Go. Now, Mr. Chairman, we have also received a motion for reconsideration with regards to the contempt and detention order for Major Leo Raraga. But for the information of everyone, we have also received a copy of the letter coming from the PNP alumni. Ito ba batch mo or the whole alumni o class 2006? Comsec, is it letter coming from 2006 or? The whole alumni. Whole alumni. Requesting for temporary release of Major Laraga. But the problem with this, Mr. Chairman, just for the information of everyone, Major Laraga, through his lawyer, has filed a motion for certiorari in the Supreme Court, Mr. Chairman. And now he's asking us for the contempt order to be lifted while he has filed. Do you have a lawyer with you now? So who filed that motion? Sino po nag-file ng certiorari sa Supreme Court? From Visayas. From? Sa Visayas, sir, galing. Sino nga? Sa Sino? Cebu. Attorney Baez. Is that present today? No, sir. So you're Sir, asking this nag-file committee lang, to sir. lift the contempt while you file a certiorari case in the Supreme Court?
Mr. Chair, because yun po kasi daw yung una, yun yung remedy daw, sir. So, we just avail of the remedy, sir. And all other... naniwala ka sa lawyer mo. Yung problema mo ngayon, you're asking us to lift the contempt. Ang problema dito, Mr. Chairman, in bad faith. Kasi di ba? Dito nakakalata na po sila dito kay Laraga na tama po na hindi dapat siya kinontempt. Kaya nung nag-file sila sa Supreme Court, dali-dali ang mga huwadkom na to ay pakawalan tong si Laraga. Ayan po. File it in the Supreme Court, then at the same time, you file a motion for reconsideration in the House. In this this committee. Now, anyway, Mr. Chairman, we will discuss this on the later part na lang po. Sige, we will discuss that later on. In the meantime, you can confer with your lawyers as to the actions that you should take, no, in order for the committee to lift the contempt order. Kasi dalawa yung ginawa mo. Nag-file ka nag-certiorari ka sa Supreme Court, tapos nagre-request ka sa amin ng lifting of the contempt order. Kung hindi mo final sa Supreme Court, maaaring na-lift na yung contempt mo. So, I think... Di ba? Kung hindi mo final doon sa Supreme Court, maaaring na-lift na yung contempt mo. Oy, Barbero! You should confer with your lawyer. You talk to your lawyer. Okay? You talk to your lawyer. Do you have a number? Your lawyer. You talk to him para he will give you legal advice in regards to that. Okay, next. Mr. Chairman, is the invitation for, this is the third time, invitation for Police Colonel Grijaldo. He was issued a show cause order, and on November 8, and a subpoena anti-stificandum on November 7, and a subpoena anti-stificandum on November 8. He did not attend the hearing. So, now Mr. Chairman, we are in receipt of a letter coming from the Chief of Orthopedic Department of the PNP, Krame, from Police Colonel Dominic Guevara, and he's stating that the medical condition of Police Colonel Grijaldo, I would like to read the later at the lower part of the letter, Mr. Chairman. Based on my medical opinion, the patient is ambulatory and capable of moving independently. Therefore, he is physically able to attend the hearing. However, as his overall health condition, it will be prudent to confer with his attending physician. Signed, Police Lieutenant Colonel Lionel Garcia. Now, Congressman Paduano, I believe the PNP medical doctors are present in order to update us on the status of Colonel Grijaldo, since Colonel Grijaldo is not around. So, ibig sabihin daw po, pwede siya, mobile. O kung gugustuhin niyang mag-attend, pwede siyang umaten. Pero kinlaro naman nung doktor na dapat kausapin pa rin yung doktor na umahawak kay Grijaldo, baka meron siyang mga ibang underlying kondisyon. O, ngayon, ano kayo masasabi ng mga to? Hindi ko malaman kung bakit ngayon ay lagi kang absent. Samantalang ikaw ay pinatawag ng kapulungang ito ng 4 na beses. Pero sa Senado, 1 beses ay ikaw ay nag-attend. So, may we know the name of the physician of the Philippine National Police? Siyempre, di ba, nung ilang beses, naka-schedule po yung pagpapa-opera dito sa kanyang shoulder. Na-operahan siya, paano siya makaka-attend? Ang tanong, nagtatago ba siya? Hindi. Nandun siya sa loob ng ospital, naka-confine. Ang tanong, kayo po ba, alam ko, alam ninyo ito, pag nasa ospital kayo, pag kailangan nyo na lumabas, di ba pinapalabas na kayo ng doktor? Hindi naman kayo kino-confine.
Kahit sabihin nyo pa sa doktor, hindi, gusto ko po dito mag-confine, dito lang ako, ayoko lumabas. Ang sasabihin ng doktor, hindi pwede. Release ka na. Kasi yung kwarto na yan, yung mga equipment dyan, yung mga facilities dyan, kailangan, mas may mga ngailangan na mas kailangan sa'yo na may sakit. Kaya hindi mo pwedeng i-occupy yung lugar na yan, yung kwarto na yan, dahil may papasok na ibang pasyente. Ikaw, clear ka na, alayas ka na dyan. Di ba ganoon? Pwede mo bang pagpipilitan na sarili mo doon? Alam na ng doktor na okay ka na, i-release ka ng mga yan. Minsan nga, hindi mo pa kaya, di ba? Paugu-ugu ka pa na ganyan. Pero sabi ng doktor, pwede na yan. Balik ka na lang dito ng ilang araw. I-check up ka namin. Bakit? Kasi may mga pasyenteng parating na mas kailangan kesa sa'yo. Good afternoon, Sir Chairman, Your Honor. Police Colonel Dominic Guevara, Chief of the PNP General Hospital, Your Honor. Yes, what can you tell this committee about the health? Yes, Congressman Akop. I don't know if the good doctor has taken it. If the committee wishes to require the good doctor to take his oath, yes, we will. And the first-time attendees of this committee hearing, pwede po ba sabay-sabay na lang para to save on time? Comsec, you are directed to administer the oath of our resource persons that attended this committee hearing for the first time. Those who are attending for the first time, please stand. And please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this congressional inquiry, so God may help you? Yes, sir, the oath has been administered. Okay, maraming salamat. Please identify yourselves and for the record, state your position in the Philippine National Police. Yes, you first, Dr. Colonel Guevara. Good afternoon, Sir Chairman, Your Honor. I am Police Colonel Dominic P. Guevara, the Chief of the PNP General Hospital. And the other gentleman? Good afternoon, Your Honors. I am Police Lieutenant Colonel Leonel R. Garcia, the Chief Orthopedic Department of PNP General Hospital. And the other gentleman? Your Honor, sirs, I am Police Lieutenant Colonel Donato Lazaro, the Chief PE Section for National Headquarters Health Service. Okay, thank you. So, we just like to get an update dun sa status nung health ni Colonel Grijaldo kasi very concerned ang committee sa kanyang health. Dahil it seems that after 4 invitations, he failed to attend and citing his reason as not feeling well or may have undergone a medical procedure at yung isa naman ay hindi daw siya ambulatory. So can you please inform this committee, ano ba yung totoong kalagayan nitong si Colonel Grijaldo ito? Yes, Your Honor, Sir Chairman. Last December 3, the Directorate for DPRM of the PNP sent a memo for the PNP Health Service to conduct a validation and a medical evaluation on the condition of Police Colonel Grijaldo, he was presently confined at a Pasig Health facility. So due to that, December 5, the Health Service were able to dispatch a medical team to conduct such a procedure for a medical evaluation. And here together with me is the Chief of the Orthopedic Section of the PNP General Hospital, and he will be the one to explain further the evaluation that was conducted on Colonel Grijaldo. Thank you, Sir Chairman. Okay, thank you, Colonel Guevara. Colonel Garcia, the head of the Orthopedic Department ng PNP General Hospital. Yes, Your Honor. Okay, please inform this committee. Your Honor, last December 5, we went to Pasig Doctors Medical Center to assess
the orthopedic condition of Police Colonel Grijaldo. So upon checking the patient is awake, coherent, cooperative, and ambulatory. And upon knowing, sir, na he underwent arthroscopic shoulder surgery last December 2, and 1 day post-operatively, he underwent physiotherapy bedside po, sir. So, does that make him unable to attend mga meetings kagaya nito? On my orthopedic point of view, sir, the patient, yes, may be able to attend this hearing, but depende po yun, sir, kung papayagan siya ng kanyang attending physician. So, hindi po kasi namin nakita, hindi ko po nakita yung kanyang medical record, which is hindi po sa amin, hindi po kami pinayagan ng hospital. Makita yung kanyang Mr. medical. Chair, sorry, may I ask? Yeah. Okay, Congresswoman Pami Zamora. Sir, So malinaw po, nasabi nung Colonel na yun, yung doktor na yun ng BNP, na hindi niya nakita yung medical record ni Grijaldo. So baka meron pa siya raw underlying condition bukod na sa operasyon. Kaya naka-confine siya. Oh. Di ba? sinabi mo, nakita mo siya ng December 5? Yes, Your Honor. Hindi, December 2 siya nagka-procedure. And then the next, because when you saw him on December 5, sabi mo, ambulatory siya. Yes, Tapos, kailan siya nakalabas? Hindi pa po siya nakakalabas. Hindi siya nakakalabas. Oh. Okay. Is there a reason, would you know, sir, kung bakit hindi siya nakakalabas? On my opinion, ma'am, no? Opo. So baka po mayroon pa siyang mga underlying medical condition baka po hindi pa siya nakiklear ng kanyang attending physician. O, di ba? Hindi naman kasi pwede yung basta-basta ka magpapa-admit dyan, hindi ka naman ka-admit-admit. Malinaw naman ang sinabi ng doktor na to, mga ka-reaction, na baka meron siyang underlying condition. O, tingnan natin kung anong gagawin ni Zamora, itong chubby Bobby na to. Acute stress disorder. Okay. And so, if the procedure was December 2, because itong katabi ko si Kong PM, nagkaganon din siya eh. Am I right, Kong PM? Yes, Mr. Chair. And how long did it take you to, when you want, I'm sorry, I know this is out of line, but how long, I just want to make sure, kasi naiinis na ako eh. How long did it take you from your procedure? O, naiinis na daw siya. Ang hindi pagdalaw ni Grijaldo, naiinis tong babae na to. Grabe naman, oh. Grabe ang pagkainis niya kay Grijaldo. Ano ba yan? Life and death situation ba yan, Chubby Bobby? To go back home. It took me 2 days, Mr. Chair. Okay, 2 days. So, okay. Mr. Chairman? Yes, SDS Gonzales. Well, Mr. Chairman, sa mga nanonood, mga doktor, ako, 2 knee surgery, MTL and ACL. After my surgery, nag-bike na po ako kagad at pinalakad na po ako ng doktor. Baka parang iniunsulto po natin yung mga doktor natin. Parang hindi po yan kapapaniwala, no? At meron po akong broken shoulder sa basketball also. At therapy lang po yan. Hindi po yan inihiga. Pag inihiga mo yan, lalo kang mahihirapan. Kaya baka nanonood po yung mga doktor dito sa ating bansa o sa ibang bansa. Baka tatawanan po tayo pag yung mga reason nyo ganyan. Galing yan, no? Po, Mr. Chairman. Galing ni SDS. Oh, SDS, galing mo Nakita mo ba yung medical record degree?